Magandang araw and welcome to my channel. Samahan niyo ko, ire-repat ko tong aking Fred Ives. 3 years na sila sa akin. Bale, cuttings yan sa mother plant. Yung mother plant, wala na kasi pinaghiwalay ko sila ng location. Ito, nilagay ko sa semi-ROS. Tapos yon talagang naka-ROS. Ang nangyari, nababad siya sa ulan. Hindi niya kinayanan yung matagal na ulan. So, hindi ko na rin, nawala na rin ako ng gana na i-save pa siya. Napansin ko kasi mabilis mag-dry ang lower leaves niya. Maganda siya, oo, kaya lang, nagda-dry yung lower leaves niya. So, naisip ko, siguro kailangan niya maripat. Baka well-rooted na yung pot niya. Kasi 3 years na rin eh. Nung pre-propagate ko to, hindi pa ako masyadong maalam sa succulent nun. Basta nakikita ko lang, beheading daw para mag-propagate. So, trinay ko lang. And mabuti, mabait naman ng Fred Ives, kaya ayan, buhay siya. Itong pots na gagamitin ko sa pagre-repat, ang size niya 5 by 5 inches. Clay pot ito na nabili ko ng 25 pesos each nung umuwi ako sa probinsya. Na-prepare ko na rin yung ilalim niya. Nalagyan ko na ng mesh tape and lava rocks. Red lava rocks yan. Kasi yan yung mga pinangiilalim ko sa mga tinatanim ko na succulents para hindi diretso sa ilalim yung mga organic soil. Ito naman yung aking gagamitin na mixture. Ang nilagay ko dyan, 5 cups ng matanghito size na pamis, 1 cup ng small size na red lava rocks, and then 1 cup din ng cultured soil. 1 cup CRH, 1.5 cup vermicast, and 1/2 cup loam soil. Isa itong Fred Ives sa mga unang succulents na na-inlove ako at nabili ko noong May 2020. Kung saan ako nag-start mag-alaga ng succulents. 25 pesos each lang ang bili ko sa kanila and natatandaan ko, bumili lang ako ng 2. Nakakatuwa si Fred Ives kasi common siya pero hindi naman siya papahuli sa ganda. Like this aloe hybrid na topic sa next vlog ko, abangan! Gagamit ako ng disposable gloves today kasi mukhang mapapalaban ako sa roots eh. Nabili ko lang to sa Shopee ng nasa 120 pesos yata for 50 pairs. Pag kasi nagre-repat ako, hindi ko siya, yung roots, hindi ko basta kinakat lang. Ang ginagawa ko, hinihila ko yung kung ano man yung mahila ko. Kasi pag nahila ko, ibig sabihin, dry na siya. Wala na siya, hindi na siya sumisip-sip ng tubig. Kaya ganun ang way ko, hindi ako nagugunting. Kaya kailangan ko talaga mag-gloves. Grabe, ang tigas. Parang bato na siya yung soil kasi siguro nga dahil root bound na siya. So ayan, matigas na matigas. Tingin ko hindi na yung roots nito patay na siguro eh. Hindi na nag-a-accept ng tubig. Ay, ano ba yan? Nag-a-accept. Hindi, mali. Hindi na siya nag-a-absorb ng tubig. Kaya siguro yung lower leaves niya, yung iniinom niya ng iniinom, ay nabutas. Ano ba yan? Malutong na kasi to eh. 3 years ba naman? Ayan na. Ay, parang wala nga siyang healthy roots. Kaya naman pala, yan o. Wala siyang healthy roots. Parang naubos na. Kaya siguro iniinom niya lang na iniinom yung lower leaves niya. Pero at least, di ba, nagbe-baby pa rin siya. Yan o. Anyway, siguro, maganda naman tong mixture ng soil mix ko eh. Kaya, sure ko, magro-roots. Madali lang tong mag-roots eh. Tsaka siguro yung soil mix niya, wala na rin siyang nakukuhang nutrients dyan. Hindi na rin healthy yung soil mix. Tumangkad na siya ng tumangkad kaka-dry leaves niya.
Ang taas niyan eh, more than 1 ruler. More than 1 foot to be exact. Pag stable na to, mga siguro 2 to 3 months, ika-cut ko na siya para ma-propagate ulit and mag-baby siya. Pagka-pot ko nito, ilalagay ko muna siya sa bright shaded area na mahangin for 3 days. And then on the 4th day, unti-unti ko na siyang sasanayin sa morning sun. Sa watering naman, mag-start ako magbigay sa kanya ng paunti-unti after 2 weeks. And then, every 4 days after nun, hanggang sa maging stable na siya. Totally naubos na tong roots nitong isa kasi wala na siyang healthy roots. Ang kagandahan naman nito, pag pinat ko siya at nag-stable na siya, matagal bago mapupuno ng roots yung pot niya and matagal ko rin bago siya kailangang mai-repot. Kung nandito ka sa lowland at bago ka palang nag-aalaga ng succulents, highly recommended ko na magkaroon ka ng Fred Ives. Kasi bukod sa mabait, madali siyang buhayin, matibay rin siya sa summer and during rainy season. Basta wag lang siyang mababad ng matagal masyado sa ulan, kaya naman niya. Old makeup brush ko to na ginawa ko na lang pantanggal ng excess soil sa mga pot para malinis sila tingnan. Itong old soil na to, tatanggalan ko lang ng dried leaves and roots. And then, hahaluan ko siya ng loam soil and cow manure. Tapos, pwede ko na ulit siya gamitin sa aking mga adenium and aloe vera.